ngayon at ipa-file ko rin dito sa Senado, mas ang approach ko ay pagreforma at lalong pagpapalakas sa party list system para ma-achieve niya yung original na intensyon ng konstitusyon. Mga reforms po tulad ng pag-reinstate ng threshold na sinasabi na ibig sabihin ang bawat party list party ay dapat mag-earn ng certain percentage ng boto para mabigyan siya ng seat or seats. Yung pagtanggal po ng 3-seat cap, kasi yun po yung nagdi-distort sa totoong diwa ng proportional representation. At may isa pa na gusto kong i-share sa inyo. Yung paggamot. Doon sa naging medyo baluktot na formula na ginagamit sa ngayon ng COMELEC para sa pag-assign ng seats. Para maging mas tapat talaga dun ulit sa spirit ng proportional representation. At mapuno sa wakas, never kasi napuno yung 50% o yung 20% ng House of Reps na reserved para sa party list. So itong mga reforma po sa party list system na tingin kong mas maganda pang solusyon sa mga problema ng party list system kesa yung i-abolish siya. Siyempre nakakonteksto din sa mas malalawang pang mga reforma sa kabuang political party system. So wag po natin i-abolish yung party list system dahil siya ay isang binhi ng isa ring maayos at totoong political party system. Pero story doon, marami na may tulong na tayo mga party list. Modesty aside, bilang akbayan na isa sa mga orig at tunay na party list parties, of course, masasabi ko po na marami na po ang naiambag ng mga partidong nasa loob ng political party system o ng party list system. Halimbawa lang po mula sa panig ng akbayan, yung overseas absentee voting law, yung mga human rights laws, lalong-lalo na po yung indemnification sa mga biktima ng martial law dictatorship, yung right to self-organization para sa kilusang paggawa, natuntungan namin ngayon sa pagsulong ng Security of Tenure Bill, yung quality affordable medicines o cheaper